Wala pang Judgment Day, paanong nasa impyerno na? Wala pang tao sa impyerno, mababaliwala ang Judgment Day. Kung meron nang nasa impyerno, lahat tayo sabay-sabay i-judge. Yung namatay nung unang panahon at yung kahuli-hulihang mamamatay, sabay-sabay lang na i-judge. Sa ngayon, wala pang tao sa impyerno at langit. Kapag hindi pa po talaga natin nauunawa ng sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno at sa langit, ay hindi talaga natin malalaman yan. At pwedeng ganito lang ang maging kaisipan natin. Ipapaalala ko lang po, merong dalawang uri ng judgment na mangyayari. Ang judgment seat of Christ at ang white throne judgment. Ang judgment seat of Christ ay yan po ay para lamang sa mga believer. At yung white throne judgment ay lahat yan ay para sa unbeliever. Now, mag-focus muna tayo sa word na hell. Hindi lang po kasi isa ang ibig sabihin ng hell. Hindi pag sinabing hell, ayun na yung dagat-dagatang apoy. In the New Testament, sa Greek word, merong iba-ibang kahulugan ang hell. Merong Hades, merong Gehenna, at merong Tartarus. Pero sa English word, lahat yan ay ginamit lang as hell. Pero yung tatlong yan ay magkakaiba ng pinapatungkulan. Unahin natin ang Hades. Ang Hades, madalas ikinukumpara sa word na Sheol sa Old Testament. At yan ay ginagamit sa mga taong namatay na dahil nung hindi pa bumababa ang Panginoong Jesucristo para kunin ang paradise papuntang langit at ang lugar ng mga pumanaw na ay nahati ng Great Gulf Fix na ang mga nasa hell ay hindi makakaparoon sa paradise at ang mga nasa paradise ay hindi rin naman makakaparoon sa hell. At yan ay mababasa sa Luke chapter 16 verse 26. Pero dahil hindi nakasama doon ang paradise dahil inakyat na ng Panginoong Jesucristo sa langit, pag sinabing hell ngayon, yan ay lugar ng mga unbeliever at marami na pong tao ngayon sa lugar ng Hades. Isa na po dyan, yung rich man na ginamit sa chapter 16 ng Luke, verse 23. Yung word na hell po dyan, pag tinignan nyo sa Greek word, ay Hades ang ginamit. At marami na pong tao dyan na nauuhaw pero hindi makainom, nasasaktan pero wala nang magko-comfort sa kanila. At yan lamang ay patikim papuntang lake of fire. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. At yung hell po na ginamit dyan ay Hades sa Greek word. At yan ay itatapon o ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy sa white throne judgment. Kaya't ang hell ngayon ay waiting area na lang ng mga unbelievers. At pag dumating na ang white throne judgment ng ating Diyos, ay itatapon o ibubulid na sila sa dagat-dagatang apoy. Pero doon pa lang sa Hades ay nararanasan na nila ang torment. Kaya't marami ng tao ngayon sa hell pag ang kahulugan ay ang Hades. Sunod naman ay yung Gehenna or Valley of Hinnom. At ang ibig sabihin po niyan ay ang everlasting punishment o tumutukoy doon sa lake of fire. Dahil kung titignan natin yung salitang Hades, ay pansamantala lamang po yan sa mga unbeliever. Hindi pa yan yung final destination nila dahil ibubulid pa sila doon sa lake of fire. Kaya't hindi pa natin ito matatawag na everlasting punishment. Ang everlasting punishment ay doon sa lake of fire. Dahil habang buhay na ang mga unbeliever doon, napaparusahan. At yung word na hell doon sa Matthew chapter 5 verse 29, ang ibig sabihin po niyan ay Gehenna. At yung isa ay yung Tartarus. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. At yung hell na ginamit dyan sa Greek word ay Tartarus. At yan ay para doon sa mga nagkasalang anghel. At yan po ang mga kahulugan yan. Kaya ngayon pa lang kaibigan, marami ng tao sa hell kung ang gagamitin mo ay yung Hades. Marami ng umiiyak, tumatangis, nagugutom, nauuhaw, pero wala na silang pag-asa sa lugar na yon. Kaya doon sa topic natin noong mga nakaraang araw, paano mo pa ipapanalangin ang isang tao na siya ay nandoon na sa Hades? Wala nang kaligtasan doon, kaibigan, kapatid. Pag ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at dumating ang takdang araw mo, diretso ka na sa Hades. Pero kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, makakapiling mo agad ang ating Panginoon pag dumating na ang takdang araw mo. Kaya't kung ang isang tao ay mapupunta sa impyerno, hindi na yan kasalanan ng Diyos. Dahil meron tayong own will, pwede ka naman mamili kung saan ka pupunta dyan sa dalawa. Pero hinahayaan lang ng karamihan ng tao ngayon ang piliin ang pagpunta sa langit. At marami rin namang tao ang nangliligaw ngayon
para mapunta doon sa langit. Kaysa sa langit mapunta, sa impyerno pa hinihila. Dahil sa mga maling kaparaanan ng tunay na kaligtasan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.